May pagkakataon na sana ang Boston na tapusin yung Game 4 at yung series ng finals. Kaso may dumating na tagapagtanggol sa closeout game, si Scott Foster. Trending na naman at pinapaldo muna or pinabawi ni Scott Foster yung mga natalo sa scatter. Naging controversial pa yung Game 4 para sa Dallas Mavericks dahil kinall out ng mga player si Luka bago yung game. Tuto sana ang series pero mukhang natuto si Luka after nang nai-report ng ESPN about sa kanya at sa kanyang mga antics ng mga nakaraang game sa series. Tulad pa rin ng dati, mainit pa rin ang Dallas sa first half. Si Luka meron 25 points, 3 rebounds, 4 assists, 10 out of 18 sa field. Yun nga lang, 0 out of 4 sa 3-point area. Si Kyrie nasa 11 points. Si Tatum humahabol talaga sa finals MVP. 15 points, 4 out of 9 sa field. 61-35 papasok ng third. Nasa 29% ang Celtics sa field, ang Dallas naman 52%. Ang naging trending pa ron si The Extender, Scott Foster. Kaya naman pala ng Dallas, bakit hindi ginawa nung first 3 games? Sinabi ni Luka plan to have fun in Game 4 na must game situation sa Dallas. Inamin din niyang frustrated siya sa mga naging tawag ng referee. Wala tayong magagawa dyan. Bago matapos yung finals, may lumabas pang issue na pinagsabihan ni Jason Kidd at ng buong Dallas player si Luka ng harap-harapan na dumipensa at wag lagi magreklamo sa official. Kalimitang ginagawa ni Luka yun na magrereklamo muna sa referee bago bumalik sa depensa. Katulad ng Game 3, si Luka napansin ng first half na hindi na rin dumidepensa sa mga players ng Celtics. Ito kasi yung paliwanag ni Jason Kidd na ang Boston humahanap ng mismatch tulad ng Game 1 pa rin. Si Luka either nasa kanya yung majority ng bola kaya madaling nagagawa ng Celtics yung depensa nila or game plan. Hindi rin naman kasi nababago basta-basta yung game plan ng Dallas sa offense kumpara sa Boston na iba-iba yung ball handler bukod siguro dito kay Tatum. Sa stats, nag-a-average pa ng mahigit 60% sa field ang Celtics kapag si Luka yung majority defender sa lane or kaya sa pick and roll. Siya ang hinahanap ng mga players ng Celtics na magbabantay sa kanila. Pinagtanggol din naman ni Jason Kidd si Luka na wag gawa ng personal na atake habang nasa finals. Pero wala naman nilabas na komento about sa sinabi ni Ramona Shelburne na pinagsabihan ni Jason Kidd at ng buong Dallas team si Luka regarding sa mga antics niya. Yung second half, almost garbage time na yon. Hindi na nakadikit ang Boston Celtics. 3-1 na yung series. At least hindi na Taylor Swift si Luka sa finals. Kahit papano magkakatotoo yung sinabi ni Kyrie sa mga fans ng Boston na see you in Game 5. Hindi ko lang malaman kung alin team na ba ako dito pero at least madidelete si Porzingis para sa qualifying tournament. 0-12 si Kyrie sa Boston, malas daw yung pang 13. Kadikit pa naman ng Mavericks ang salitang yon. Maalin sa matapos ng Celtics yung series or kaya makaisa pa ang Dallas pang alis-malas. 29 points, 5 rebounds, 5 assists, 10 out of 18 mula sa field si Luka. Hindi siya masyadong binabad na nung second half. Si Kyrie naman 21 points. Si Derek Lively maganda rin naman ang bitaw sa 3-point area. Meron siyang 11 points, 12 rebounds at ang nag-iisa niyang 3-point shot sa buong career so far nangyari pa sa Game 4. Si Tim Hardaway Jr. kung kailan siya kailangan wala, kung kailan naman hindi na hinahanap siya, dun pa siya nakagawa ng 5 3-point shot, merong 15 points. Sa Boston naman, available si Porzingis pero hindi pinalaro. Si Tatum nasa 15 points, si Brown 10 points. Humahabol sa Finals MVP. Mahaba pa ang pahinga papasok ng Game 5, June 18.